Si Isaac, isang normal na bata, estudyante, tapos tahimik lang. And ayun, parang si Isaac kasi yung tahimik lang na bata, pero nasa loob yung emosyon niya. So pag umabot dun sa point na sasabog talaga siya. Pero napakabait na bata ni Isaac. Yun. Thank you, Isaac. Okay, bye. JC! Ang role ko dito ay si RG. Alam mo yung sa mga inuman, meron isang laging tahimik at nakikinig lang. Kasi na-absorb niya ng lahat ng mga pangyayari. Tapos, eventually, nasa loob lang din yung kulo niya. Pero, you know, he's one of those guys. Yeah. Hirap. Bakit nahihirapan ka, Jace? Kailangan ba magpa-serve tayo ng gin ulit dito? May reveal kasi yung character niya. Kaya pala. Exciting. Thank you, Jace. Sa dami rin ang pinopromote niya. Nahilo na din talaga siya. Oo, paanong character? Miss Pai? I'm playing the role of Tere. Housewife siya. Normal, monotonous yung buhay. Tapos yun, syempre maraming ganun. So, bawat character, yung 5 na papanoorin natin, I'm sure isa sa kanila, or baka nga merong isang tao na yung 5 character, nasa sa kanya yung 5 yun, di ba? Pwede. Tingnan natin, baka lumabas mamaya dito. May magtatanong na sa atin, and we are now opening the floor sa ating mga kaibigan mula sa press. Unahin na po natin, for our first question this afternoon, we have Sir Nicky Wong. Sir Nicky, where are you po? Thank you. Over here. Hi. First of all, congratulations sa film niyo po. Nicky from Manila Standard. My first question para kay Miss Mel. We wanted to know paano po ba nabuo yung kwento ng The Last Virgin? Ito ba nabuo during inuman o ano po? Yung reality, kasi hindi ako umiinom. So tuwing may inuman, ako lang yung kukain ng pulutan. Tapos ako yung nag-a-absorb ng kwento. So through the years na mga lasinggero o mga kaibigan, naipon-ipon na yan. So sabi ko, parang pwedeng that's how it started. So is it safe to say po na it is based sa experience nyo o yung mga characters sa story ay based po sa mga kakilalang kaibigan? Oo, na pinaghugot-hugot mo yung magagandang kwento, tapos pinagsama-sama. Thank you. Next question kay Direk naman. Direk, napaka-interesting po ng mix ng cast. Can you share with us paano po nabuo yung cast nito? And share with us yung experience of working with them. Actually, it's a kind of a dream cast for me as a director kasi lahat silang magaling. And hindi ko in-expect na yung napaka-professional ng lahat. And during the shooting kasi, before that pala, kami pala nung sa production, sabi namin, try namin yung combination ng beer and gin. Because nagwawan ako noon before, pero hindi ko na-experience yung combination ng beer and gin. So pati sa kanila pinatry ko rin. So para ma-immerse, diba? Parang makarelate sila. And true enough, parang nung habang ginagawa namin yun, syempre hindi na umiinom, pero ang nakita ko sa kanila yung character, hindi na si Cyrene, hindi na si Cija, hindi na si Pai, hindi na si JC, si Pepe. Nakita ko na yung si Archie, si Perez, si Sandy, si Isaac, at saka si Miro. Parang nag-transform sila doon sa character nila. And that is every time na nag-shoot kami. It was just, parang it's a breeze yung naging shoot namin. Naging barkada. Para sila talaga yung 5 characters na galing sa iba't ibang sitwasyon, galing sa iba't ibang lugar, pero nung nagsama-sama, parang alam mo, yung conspiring universe, pagsasamahin sila. Sa akin yung po, Dreamcast dito. Yes. Tama po ba, kasama kayo nung nag-pick sa bawat character para ma-include sa pelikula? Oo. Siyempre, nag-brainstorm kami nung napasa ko yung script. Sabi na, ito, bagay mo si ganito, si ganito, si ganito. Tapos, hindi naman talaga sila magkakilala, di ba, personally. So parang sabi namin magandang i-mix. Kasi di ba, parang total strangers, parang sa pelikula.
hindi sila magkakakilala, tapos nung nagtagpo-tagpo, nag-gel na lang. So parang sila din, kahit sa showbiz life nila, hindi naman talaga sila magkabarkade. Except for the two, di ba? Kung nagkikita sila. Pero nung nagsama-sama sila, nung nabuo, ang ganda ng chemistry. Parang talaga sa pelikula. As a director po, sabi niyo, he's a friends in real life talaga magkakasama. Ano po sa tingin niyo yung nagpa-gel sa kanila on set, apart from yung nag-immerse sila ng ano po sa tingin niyo yung naging parang common denominator nila para mag-play yung characters nila like they are, As actors, I think kasi professional sila. So ginagawa nila yung dapat nilang gawin. And as persons, sa akin kasi parang alam mo yun, ang ganda ng samahan, nagpo-contribute niya, sabihin ni Pai, ganito gawin mo, suggest ko, ganyan. So lahat-lahat sila, may kanya-kanya silang input sa characters. Tapos, nagsasuggest sila sa bawat isa. So kaya, working environment po pala. yes, working environment. At saka, yun yan, I think it's the spirit of yung script na na-imbibe nila sobre sa totoong buhay nila at saka sa characters. Also bro, this is one of those scripts na sobrang hirap gawin. Kasi never kami nag-visual. Kailangan na, may mga monologues kami, sila, na hindi namin ipapakita flashback visually. So, with words, kailangan namin ipakita sa iyo yun. So, it's one of those scripts na kailangan namin mag-collaborate kasi ang hirap ng, kailangan namin magkasundo lahat. At kami pwede mag-away-away kasi mahirap siya at kailangan namin magkasundo lahat. Actually, yung ganitong classic pelikula tsaka working on this kind of script, actually yun ang pinakamahirap pag simple. Simpleng maganda. Yun ang pinakamahirap gawin. Lalo na yung sa amin may progression, so kailangan din bantayan yung progression ng characters namin. Especially na nagsimula kami yung umiinom pa hanggang sa umabot sa dulo. Yung gano'n. Ang hirap-hirap niyang gawin, but you know, it's so beautiful, ang sarap-sarap para makipagsayaw sa mga actors. Pag yun nga, nag-gel, yung chemistry, nagtutulungan, tapos katulad nga ng sinabi ni Direk, yung parang, basta nag-ano na lang, nag-gel. Actually, hindi naman talaga kami nag-inuman. Pero, kasi noon na parang nag-brainstorm kami, na parang kaya yun, di ba? Kasi, syempre, di ba, the least na ayaw namin na, syempre, di ba, dapat totoo yung emosyon, totoo yung inom, totoo yung lasing, di ba, ayaw namin maramdaman ng audience na lasing-lasing na lang, yung gano'n. So, sabi namin, ano kayo gagawin? Sabi ni Pepe, halika uminom tayo sa unang araw. Sabi namin, pwede, para maramdaman. Ang haba na ng dialogues. So anyway, cut to second day. Shot tayo. Hindi na mag-memorize. Ang hirap mag-memorize. Katsado na namin to. Tsaka yung combination ng beer at gin, hindi yung una namin in-analyze eh. Ano ba tama nun? Ano bang meron kapag uminom ka? Pinagsama mo yung mixed drinks. So, ayun, dun nabuo hanggang sa agugat na siya nag-guide kung paano sila lasing. Actually, that brings me to my last question. Mahirap bang umating lasing? Or mahirap. Hindi mo pwedeng i-simulate yung lasing eh. Ang hirap i-simulate kasi dalawa lang naman yung ganun-ganun ka lang eh. At saka pero hindi mo pag-lasing. Pero hindi naman. Pero pwede kasi siyang maging caricature. Yun yung fear namin at ayaw namin mangyari yun. So, yeah, we Oo, mahirap. Kasi di ba, lalo na yung klase ng pelikula, parang yun yung pinag-usapan namin na dali kanina, parang nag-eavesdrop, yung mga umiinom, or yun siguro, kaya na po yung script kay Ate Mel, di ba? Yung observer lang siya, pinapanood niya na habang nag-iinuman yung mga tao, tapos nagkwentuhan. So parang ganun yung pelikula eh. So dapat, yung emotions, sincere. Sana sincere namin nagawa. Sana na-achieve namin yung gano'n. So, yun nga yung sinasabi ko, ang hirap, lalo na nga paglasing. Kasi there's a tendency to go over the top or to make it, yung gano'n.
yung maging caricature or stereotype. But what we really want to achieve was the sincerity and honesty of the characters. Kasi truth serum nga yung ala, yung Beijing. Ano na